Kahapon, napanood mo ba? Binomba ng tubig na naman ng China Coast Guard ang mga barko natin. Grabe. Alam mo, ang solusyon na lamang dyan ay kailangan i-activate na natin. Tama yung sinabi ng isang international expert. Anong sabi? Na i-activate na ang ating EDCA, Enhanced Defense Cooperation Agreement. Kasi patuloy tayo wawalang hiyain dahil siyempre kukunti tayo, maliit lang tayo. Even our Philippine Navy ships, hindi naman tayo nakikipag-away. Dahil ang pulisiya ng Pangulong Marcos is friends to all, enemies to none. Pero paano nga makikipagkaibigan kung bastos naman yung kapitbahay mo? Bully talaga. Bully. Yan, Kaya nga, kailangan natin na talagang i-activate ang EDCA para pwedeng patrolin ng US Navy submarine, aircraft carrier. Hindi kaya ito'y parang magiging resulta ng kinetics, ika nga. Kasi kung magdadagdag tayo, baka ba magdadagdag din sila? Matagal na sinasabi, lulusubin namin ang Taiwan, lulusubin. Hindi man lang malusob-lusob. So parang, kasi nag-iisip din sila, yung repercussion, pag nilusob lang Taiwan, magre-react ang US. Magre-react yung mga allies, ang Japan. So ano sila? Kayo sinasabi na, naku, bobomba yun. Siguro tayo ng konting barko, pero nandiyan siguro US, kagaya ang US, may base sa Korea. Mayroon dyan sa Taiwan. Hindi sila pati magalaw. Japan. Kaya nga, hindi magalaw-galaw, di ba? Pero mas maigi siguro kung na matuloy yung pamungkahi mong talagang mag-invest na tayo dyan sa Philippine Coast Guard. Nasa linya si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang tagapagsalita po ng Philippine Navy. Magandang umaga po, Rear Admiral Trinidad. Sir, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. We are live dito po sa programang Punto Asintado Reload sa Radyo Pilipinas at sa PTV. Good morning po. Good morning. Yes, good morning, Kong Erwin, and good morning, Aljo. Magandang morning umaga po sa inyo. Ano po nangyari doon sa, kung ano naman, iba pa po itong incident na ito nung nireport ng Coast Guard nung isang araw, or is this the same incident? Medyo may magandang kuha lang, Rear Admiral Trinidad. Yung incident na nauna ay yung sa Bahuri Masinloc, yung harassment sa ating mga fisher folks. And then kahapon naman sa may south of Sabina Shoal ay meron ding harassment sa ating BFAR vessel and Coast Guard ship. So dalawang separate na incidents ito, Kong Erwin and Aljo. Okay. Alright, sir, kahapon may nakausap kami na mga foreign expert, international studies. Ang sinasabi niya, I asked him kung it's high time na ba na we have to activate the EDCA. Sabi niya ganun, I think so, para meron tayong kakampi. Kasi kung tayo lang, hindi natin kakayanin yung Navy natin, hindi naman ganun kadami, talagang kawawa tayo. Sa inyo pong pananaw naman, sa inyo, personal po, what do you think? Do you think it's high time na we activate really this EDCA, yung Enhanced Defense Cooperation Agreement? Yeah, una sa lahat, Kong Erwin, Opo. yung ating presensya naman sa BDM at sa Sabina ng Philippine Navy at ng AFP ay tuloy-tuloy. Opo. At nag-increase actually tayo without going into details because of recent developments. Opo. Yung concern ng ating presidente for yung ating fishermen, we will look into that. We will keep providing handat kaya ng ating Navy at AFP. We will keep protecting our sovereignty and sovereign rights. On the side of the EDCA naman, hindi naman ito, yung EDCA, it has been there, it's an ongoing project, effort to develop sites to be able to pre-position equipment capabilities for disaster response. Yun ang unang natin doon. And in fact, itong nakaraang 2 months sa maraming bagyong tumama sa atin, naging staging areas yung ating mga EDCA sites sa norte for the prepositioning of relief goods. So malaking tulong siya sa atin. Alright. So, pero mas malaking tulong siguro, sir, kung within the next few years ay madagdagan ang modernization ng armed forces, particular Navy, kasi I believe tapos na po tayo sa internal threat. Dito na tayo sa external threat. Ang focus ngayon ng sandatahang lakas, sir? Yes, Kong Erwin, tama po kayo.
yung ating policy guidance ng Presidente is to shift now to external defense, amplified by the statement of the SND to institute a comprehensive archipelagic defense concept. So we are seeing that little by little as we develop the capabilities of the Navy, the Air Force, and even the Army for external defense. Opo. In consonance po, Rear Admiral Trinidad, dito po sa statement naman na payag ng Pangulong Marcos Jr., rules-based tayo. Mahinahon tayo, basta sundin lang natin ang batas. Itong China ho, nagpapadala po ng mga asset po ng Army na. People's Navy. Liberation Philippine, Army, ang Navy. okay. Opo. Hindi ba pwede, rules-based din, na ipakita din natin ang ating mga barko galing sa Navy. Na aalalay po dyan sa ginagawa po ng BIFAR at ng Coast Guard natin, Rear Admiral. Yes, actually, we never left the area, no? It's just a matter of focusing the where and the what and the when. Kailan tayo dapat mas may presensya sa ganitong lugar. So instead of covering the entire, let's say, West Philippine Sea, we could now focus on our resources more on BDM and Sabina Shoal without going into details kung kailan at anong ipapadang mga pwersa natin doon. Alright. Sir, naalala ko, previous administration, may pag-uusap na the Philippine government, the AFP, wants to acquire a submarine or something, anti-submarine vessels. Is it still on the table or on process na po ito na budget na lang kailangan para ma-purchase po ito mga additional equipment for the Philippine Navy? Yes, kasama yan sa Re-Horizon 3 ng Philippine Navy and AFP Modernization Program. Yan ay nasa DND level na. This is part actually of the broad capability of undersea warfare. Isang component doon ay submarines. It's not the only component. Maraming interlocking components ang undersea warfare. Alin man doon ang unahin kong Erwin and Aljo is a decision of the Department of National Defense. Right. Sir, panghuli na lamang, yung BRP Sierra Madre, medyo tahimik po. Mukhang wala doon yung init. Ano ho nangyari? Pero tuloy-tuloy po yung resupply din natin sa mga sundalo natin sa BRP Sierra Madre. Yes, Tong Erwin, tuloy-tuloy yung ating RORE, Rotation and Reprovisioning missions doon. Tahimik tayo doon so far sa nagagawa natin ng mga patrol missions and RORE missions. Wala tayong nakitang coercive and aggressive actions. Yung illegal presence na andun pa rin sila. Okay. Alright. Okay, thank you po. Nako, maraming salamat po, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy. Magandang umaga po. Mabuhay po kayo. Ingat po lahat ng inyong mga sundalo, lalo na po yung mga nakadeploy dyan sa West Philippine Sea. Good morning po. Maraming salamat, Tong Erwin and Aljo.